Gaano ba kahirap sabihin ang mahal kita? Kung ikaw ay malapit ng mamatay at mayroon ka lamang isang tawag na pwedeng gawin, sino ang tatawagan mo at ano ang sasabihin mo? At bakit ka pa maghihintay? Isang gabi, pagkatapos basahin ng isa sa daang-daang mga libro patungkol sa pagiging magulang, ako ay nakaramdam ng pagka-guilty. Dahil sa inilarawang mga diskarte sa pagiging magulang na matagal ko nang hindi ginagamit. Ang pangunahing diskarte ay upang kausapin ang iyong anak at gamitin ang mahiwagang salitang mahal kita. Idinidiin na kailangan paulit-ulit na malaman iyon ng mga bata. Walang pasubali at walang alinlangan na mahal mo talaga sila. Umakyat ako sa kwarto ng aking anak at kumatok sa pinto. Sa aking pagkatok, tanging ingay ng kanyang mga drums ang aking naririnig. Alam kong nandoon siya pero di siya sumasagot. Kaya binuksan ko ang pinto at panigurado nga nandoon siya nakaupo habang may nakapasak sa kanyang tenga, nakikinig ng tape at tumutugtog ng kanyang drums. Habang kinukuha ko ang kanyang atensyon, sinabi ko sa kanya, "Tim, meron ka bang isang segundo?" Sumagot siya, "Syempre pa. Palagi akong meron para sa isa." Nagpatuloy kami sa pag-upo at pagkalipas ng mga 15 minuto na maikling usapan at pagkakautal ko, tumingin lang ako sa kanya at sinabing, "Tim, gustong-gusto ko kung paano kang tumugtog ng drums." Sabi niya, "Salamat po pa, na-appreciate ko." Lumabas ako ng pinto at sinabing, "See you later." Habang naglalakad ako pababa, napagtanto ko na umakyat ako doon na may isang tiyak na mensahe. At hindi ko ito naiparating. Nadama ko na talagang mahalaga na bumalik ako doon upang magkaroon ng panibagong pagkakataon para masabi ko ang mahiwagang salita. Muli akong umakyat sa hagdan, kumatok sa pinto at binuksan ito. "Meron ka bang 2 segundo, Tim?" "Oo naman pa, palaging meron, isa man o 2. Ano pong kailangan mo?" "Anak, sa unang pagkakataon na pumunta ako dito ay para magbahagi ng mensahe sa iyo. Ngunit iba ang lumabas sa aking bibig. Hindi talaga iyon ang gusto kong sabihin. Tim, naalala mo pa ba noong nag-aaral ka pa lang kung paano magmaneho? Ito ay nagdulot sa akin ng maraming problema." Sumulat ako ng 3 salita at pinadulas ang mga ito sa ilalim ng unan ng aking anak sa pag-asang iyon ay sapat na. Ginawa ko na ang aking nais ibahagi bilang isang magulang at ipahayag ang aking pagmamahal sa aking anak. Sa wakas, pagkatapos ng kaunting pag-uusap, tumingin ako kay Tim at sinabing, "Ang gusto kong malaman mo ay mahal ka namin." Tumingin siya sa akin at sinabing, "Salamat pa. Kayo po ni Mama?" Sabi ko, "Oo, kaming 2. Di lang namin na ipahayag ng gusto." Sabi niya, "Salamat. Malaking bagay ito para sa akin. Alam kong mahal niyo ako." Tumalikod at naglakad ako palabas ng pinto. Habang naglalakad ako pababa, nagsimula akong mag-isip. Hindi ako makapaniwala. 2 beses na akong umakyat pa itaas, pero alam kong ano ang mensahe at dapat lumabas sa aking bibig. Nagpasya akong bumalik doon ngayon at ipaalam kay Tim kung ano talaga ang aking tunay na nararamdaman. Direkta niyang maririnig iyon sa akin. Wala akong pakialam kung 6 feet ang taas niya, kaya bumalik ulit ako, kumatok sa pinto at siya ay sumigaw. "Sandali lang, huwag mong sabihin ikaw yan pa." Sabi ko, "Paano mo naman nalaman iyon?" At sumagot siya, "Kilala na kita simula nung naging magulang kita." Pagkatapos ay tinanong ko siya, "Meron ka pa bang 1 segundo? Alam mong okay lang sa akin ang isa, kaya pumasok ka na po. Sa tingin ko ay di mo pa nasasabi ang gusto mong sabihin sa akin. Paano mo naman nalaman iyon? Kilala na kita simula nung nakadiaper pa lamang ako." Sabi ko, "Well, ito na ang pinipigilan ko, Tim. Gusto ko lang ipahayag sa iyo kung gaano ka ka-espesyal sa ating pamilya. Ito ay hindi dahil sa kung ano ang iyong nagawa at ginagawa. Katulad ng lahat ng mga bagay na ginagawa mo, kasama ang mga junior high na nakaidaran mo. Ito ay dahil sa kung sino ka bilang isang tao. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. At hindi ko alam kung bakit ako nagpipigil sa isang bagay na napakahalaga." Tumingin siya sa akin at sinabi niya, "Uy pa, alam kong mahal niyo ako.
at napaka-espesyal na marinig na sabihin mo sa akin iyan. Maraming salamat sa pagpapahayag ng iyong saloobin, pati na rin ang iyong layunin. Habang naglalakad ako palabas ng pinto, sinabi niya, sandali pa, may isa pa ba kayong segundo? Nagsimulang mag-isip, naku, ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Sabi ko, oo naman, lagi akong okay para sa isa. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng mga bata ang mga ito. Siguro ito ay galing din sa kanilang mga magulang. Ngunit sinabi niya, Pa, may gusto lang akong itanong sa iyo. Sabi ko, ano iyon? Tumingin siya sa akin at sinabing, Pa, nanggaling ka ba sa mga workshop o sa mga ganyang bagay? Napaisip ako at sinabi ko, hindi, nagbabasa kasi ako ng libro. At sinabi dito kung gaano kahalagang sabihin sa iyong mga anak kung ano talaga ang nararamdaman mo para sa kanila. Ay, salamat sa paglalaan ng oras. Usap ulit tayo mamaya pa. Sa aking palagay, ang naituro sa akin ni Tim ng gabing iyon ay ang tanging paraan upang maunawaan mo ang tunay na kahulugan at layunin ng pag-ibig. Ay dapat lagi kang handa sa anumang kabayaran. Kailangan mong lumabas at makipagsapalaran sa pagbabahagi nito.